Essential characteristic of a valid tax. The following are characteristic of a valid tax. Number 1, it is a forced contribution. So, example nito, an individual earning income is required to pay income tax, regardless of their personal agreement with the government's policies. Failure to pay result in penalties and legal consequences, demonstrating the compulsory nature of the contribution. So, number 2, it is exacted first one to legislative authority in the exercise of the taxing power. Example, the Philippine Congress passes the tax reform for acceleration and inclusion, tinatawag na TRAIN, law which aims the National International Revenue Code and outlines new tax rates and regulations. This law provides the legal basis for the Bureau of Internal Revenue, VIR, o tinatawag natin BIR, to collect taxes. It is proportionate in character, yung number 3. Example nito, a progressive income tax system where higher incomes earners pay a larger percentage of their income in taxes compared sa lower income earners. This reflects the principle of ability to pay, ensuring a fairer distribution of the tax burden. And number 4, it is payable in money. Example nito, ang isang business, a business pays its value-added tax o tinatawag natin yung VAT liability to the VIR in the Philippine pesos, the country's official currency. This ensures a standardized and easily manageable form of revenue collection. And number 5, it is imposed for the purpose of raising revenue. Example nito yung the government collects excise taxes. Yung excise taxes on tobacco and alcohol products. So, the revenue generated is earmarked for the healthcare programs and public health initiatives, demonstrating the purpose of raising funds for public welfare. And number 6 naman, it is to be used for a public purpose. Example nito, tax revenues are allocated to fund the construction of new roads, bridges, and public transportation system. This infrastructure project benefit the entire community by improving connectivity and facilitating economic growth. That's all. Thank you. Good day everyone, my name is Shelo Bacos and I will going to discuss basic principle of sound tax system. Fiscal adequacy, it means the sources of revenues of the government must be sufficient or adequate to cover the cost of performing governmental function. Self-explanatory yan. Sapat dapat ng nakakolektang taxes ng gobyerno para sa kanyang pangangailangan, sa kanyang expenditure. Kaya nga by the term self-adequacy, kasi nga yung idea, yung taxes na kinokolekta sa mga mamamayan ay hindi naman talaga para sa gobyerno lamang, but rather for public purpose. What I mean is, binabalik din naman sadya ng gobyerno yon sa kanyang mga mamamayan. Theological justice. Tax to be collected must be based on taxpayers' ability to pay. When we say justice, it doesn't mean na pare-parehas ng ibinabayad sa tax, but rather it depends on taxpayers' ability to pay. Kung sakaling ikaw ay mas may kakayahan, mas mayaman, kasi therefore mas malaki dapat ang ibayad mo sa na tax kumpara sa isang ordinaryong Pilipino na kakaunti lamang kinikita. Yun ang sinasabi nating theoretical justice. Ganun dapat ang maayos na tax system. Number 3, administrative feasibility. These principles of a sound tax system is focused on the efficiency of the process involved in the assessment and collection of taxes, thereby making it conducive and convenient on the part of taxpayers to pay their taxes. So, sa madaling salita, papaano maimamanage ng gobyerno yung kanyang taxes na nakolekta, or papaano niya kokolektahin ng maayos, paano niya magiging feasible yung administration na nga. Dati, di ba, pupunta yung tax collector sa bahay-bahay ng bawat taxpayer para kolektahin yung mga tax. Pero ngayon, ganun pa rin naman. Pero
nagbago na ngayon. May tinatawag na tayong self-assessment, substitute filing. Meron na ring electronic filing. Ang ibig ko sabihin na i-evolve yung proseso kung paano nakakolekta yung administration part ng taxes kasi nga kailangan sa sitwasyon. Kasi halimbawa dati kakaunti pa lang yung tao, pwede namang bahay-bahayin. Pero ngayon hindi na maaaring mangyari yung ganon kadali kasi kaya na-invento yung self-assessment. Na-invento rin yung substitute filing at kung ano pa. Ang punto lang dapat din na malaman kung sakaling mag-implement ka ng batas, dapat kaya mong ipatupad yun. Kung sakaling gagawa ka ng batas, kaya mong dapat ipatupad yun. Must be convenient, just, and effective. Kaya nag-evolve pa rin yung mga proseso ng collection ng taxes. Good day everyone, my name is Glenn May Samson from BSB FM 4C and today I'll be discussing the classification of tax. So basically, tax are divided into different types depending on three things. Una, kung ano o sino yung pinapatawan ng buwis. Pangalawa, kung sino talaga ang nagbabayad. At panghuli, kung anong level ng gobyerno ang naniningil. So ang pag-iintindi sa classification na ito ay mahalaga kasi dito natin makikita kung paano nangongolekta ang gobyerno at kung saan nanggagaling yung tax na binabayaran natin. So, first is as to the object being taxed. Ito yung unang classification. Ibig sabihin nito, nakadepende sa kung ano o sino ang mismong tinataksan. Meron tayong tatlong uri dito. Ito yung personal or pool tax. Pangalawa, property tax. Pangatlo is excise tax. Dito muna tayo sa personal or pool tax. So, ito yung buwis na pinapatawan sa isang tao kahit may property man o wala. Basta tao siya. So, for example, ito yung community tax o sedula. Kahit ordinaryong citizen ka lang, kinakailangan mong kumuha ng sedula bilang simbolo na nagbabayad ka ng basic tax bilang mamamayan. So, ang property tax naman, ito naman ay buwis na binabayaran based sa mga pag-aari mo tulad ng lupa o bahay. Real property tax o familiar. So, the higher the value of your property, the higher you tax you pay. Kasi ang buwis na to ay ginagamit para punduhan yung mga local projects tulad ng mga kalsada o public facilities. So, third is excise tax. Ito ay buwis na sa mga activities or privilege tulad ng pagnenegosyo o pag-engage sa profession. Example, yung income tax at value added tax. So, ibig sabihin, binabayaran mo yung karapatan o pribilehiyo na kumita, magnegosyo o magbenta ng goods. So, next is as to the person who shoulder the tax. So, next naman ay yung as to the person who shoulder the tax. Ibig sabihin nito, sino talaga ang sumasalo o nagbabayad ng buwis sa huli? May dalawang uri tayo. First is direct tax and indirect tax. So, yung direct tax, ito yung buwis na ikaw mismo ang nagbabayad at hindi mo pwede ipasa sa iba yung responsibilidad mo. For example, yung kung empleyado ka, yung tax na kinakalta sa sahod mo ay hindi na pwedeng ipasa sa iba kasi ikaw talaga yung liable na magbayad nun. Kasi kailangan mo bayaran kasi automatic kaltas na yun sa sahod mo. So, ang indirect tax, ito yun naman ay buwis na ipapasa sa ibang tao, madalas sa mga customer. For example, kung bibili ka ng produkto, may kasamang VAT, di ba yun? Sa presyo. Technically, yung business ang nagbabayad sa gobyerno pero galing sa ating mga customer yung actual na bayad dahil kasama sa presyo na binili natin yon. Kasi halimbawa, gusto mo kumain sa Mang Inasal. Tapos, pag bili mo ng chicken doon, automatic, may tax yun. Binabayaran mo na nun yung tax nun. May tax talaga yun.
every na bumibili ka sa supermarket or sa kahit saan ka bumibili, may tax talaga yon. So, next is as to scope. Ang last classification ay as to scope. Ibig sabihin nito, kung anong level ng gobyerno ang nangniningal ng buwis is katulad ng national tax, buwis na pinapataw ng national government. Ito yung mga buwis na pumapasok sa national treasury para gamitin sa buong bansa tulad ng nation, projects, defense, at education. Ang local tax naman, ito yung buwis na pinapataw ng local government unit, yung LGU, tulad ng city or municipality. Ang real property tax at community tax o CEDOLA. Ang bayad dito ay napupunta sa lokal na pundo para sa mga proyekto sa lugar natin, gaya ng street lights, barangay hall, o public market. So ang tax are classified in the three ways. Yun na nga yung na-mention, yung as to the object being tax, kung ano ang tinataksan, as to the person who shouldered the tax, kung sino ang nagbabayad, as to scope, kung saan level ng gobyerno galing. Understanding this classification help us see how tax work and how they support both our nation and local government services. So, that's all. Thank you. Good day, everyone. Today, I will be discussing the different clarification of taxes, proportionality, purpose, and determination of amount. As to proportionality, ito ay tumutukoy sa kung paano nagbabago ang buwis batay sa kita o halaga nito. Una dyan, yung progressive tax. Kapag mataas ang kita, mas mataas din ang porsyento ng buwis. Halimbawa nito, yung income tax. Mas malaki ang sahod, mas mataas ang buwis. Next is regressive tax. Mas mabigat sa mga taong mababa ang kita dahil pareho ang buwis na binabayaran ng mayaman at mahirap. Halimbawa dito yung value-added tax o sales tax. Parehong 12% ito para sa lahat, pero mas ramdam ng mahihirap dahil mas malaking bahagi ito na kanilang kita. Next is yung proportional tax. Sinasabi dito, parehong porsyento para sa lahat kahit magkakaiba yung kita. Example nito yung you buy goods worth of 10,000. Yung value-added tax nito is 1,200 because of 12%. Next, yung you buy goods worth of 100,000. Ang value-added tax nito is 12,000 because of 12%. Next is as to purpose of the tax. Dito is yung general tax and special tax. Yung general tax, ito naman ay ginagamit sa pangkalahatang gastusin ng pamahalaan tulad ng infrastruktura, kalusugan, at edukasyon. Halimbawa nito yung income tax. Ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno. And yung corporate tax. Buwis na binabayaran ng mga negosyo upang punduhan ang mga programa ng mga establishment. Next is as to determination of the amount. Nandiyan yung specific tax at ad valorem tax. Sa specific tax naman, ito nakabatay sa dami o sukat, hindi sa presyo. Halimbawa na lang nito yung excise tax sa sigarilyo. Palagay natin 55 bawat pakete. Kung isang tindahan ay nagbebenta ng 200 pakete na sigarilyo, ang tax nito is 55 times 200 is equal to 11,000. Kung pareho ang buwis kada pakete, kahit tumaas o bumaba ang presyo ng sigarilyo. Pangalawa is yung ad valorem tax, batay sa halaga o presyo na nito. Batay sa value ng produkto o ari-arian. Halimbawa nito yung 20% ng presyo ng produkto. Presyo ng imported car, 2 million. Yung tax nito is 20% times 2 million is equal to 400,000. Kung mas mahal ang produkto, mas mahal ang buwis dahil batay
sa value nito. In summary, mahalagang maunawaan ang iba't ibang uri ng buwis dahil ito ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng buwis, naisasagawa ang mga proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga paaralan, ospital, kalsada, at iba-iba't pang serbisyong pampubliko.